Magandang buhay mga karil. Siyempre dahil late na tayong nagising, tapos may pupuntahan pa tayo kailangan nating ayusin. Ayan, kailangan magbiyahe na kaagad. Papuntang Centro kasi may kailangan tayong ayusin. No ayos-ayos tayo ngayon guys. Kasi nga late na. Dito naman kasi guys, sa ibang bansa, hindi naman kailangan nakapustura tayo palagi dito. Hindi tayo pagtitinginan ng mga tao dito. Hindi tayo pagchichismisan kagaya sa Pilipinas na kapag ka lumabas ka ng bayat, hindi ka nakapustura, imamarites ka na kaagad dahil ang mga marites na sa paligid lang yan pagkalabas at hindi ka nakapustura, nakita lang na wala kang ayos guys, sabi, oh kita mo si ganito si ganyan, lusyang na kaagad, ganyan ganyan, o ba diba? Dito naman hindi, wala silang pakialam sa'yo kung ikaw nakapambahay or whatever. Hindi sila mga marites. Ito pala guys, yung post Italiano dito sa Italy. Pwede rin magpadala ng pera dyan guys. Parang alam ko may money changer din dyan or parang may western din dyan or whatever. Yung natatandaan ko Hindi ko alam. Tapos ito, pagbalik namin sa bahay, syempre yung anak ko, dahil binilhan ko ng pampaint na yun para may magawa siya sa bahay dahil nga malapit na ang pasukan. Ayan, nahilig naman siya sa pagpipaint pero okay lang din kasi marami siyang alam na gawin ngayon. Magaling siyang magpaint na sa murang edad. So, nakakatulong din yan sa kanya. Bago siya pumasok, marami na siyang alam. Ang hirap pala guys maging nanay, no? Lalo na't yung anak mo is nasa edad na oras na ng pagpasok. Talagang kailangan mong intindihin, kailangan mong turuan, parang babalik ka sa pagkabata talaga. Kasi ang mga pag-aaralan mo is mga how to count, alphabets, mga ganun. Tapos syempre, balik tayo dito sa aking video guys. Yung coffee ko malamig na pero tinatry ko pa rin ubusin kasi sayang naman kung itatapon ko, diba? Tapos ito, mga pahapon na to, kailangan mo nang i-prepare ang iyong dough sa paggagawa ng pizza. Siyempre, paalisahin mo pa yan bago ka makagawa ng pizza. Hindi naman basta inopen mo yan is okay na. Ito kasing ginagamit kong flour is senza gluten. Hindi kagaya ng mga normal flour para sa pizza na kapag ka inopen mo ng ganyan is pwede mo na agad diretso sa oven. Itong flour ng senza gluten na gluten free is kailangan mo pa siyang i-rest bago mo lagyan ng mga toppings or kailangan mong gawing pizza. So ayan, habang naghihintay tayo ng paggagawa ng pizza guys, isinama ko na rin itong paggagawa ko ng cake. Ready to make na siya guys para wala na tayong hirap. Dahil wala akong yes para sa paggagawa ng cake, yung ready na box ang kinuha ko, 'di ba? Para ipaglalagay mo na lang, wala ka nang iisipin kung ilang grams ng sugar or ng tubig or whatever. Pagka mix mo, ready to put na sa oven. Sabay-sabay na yun, gumawa na rin ako ng bread. Dahil para isang bukasan na lang ang oven natin para hindi sayang sa kuryente, 'di ba? At sa mga nanay dyan guys na magagaling mag-bake, bigyan na naman ako ng tips paano gumawa ng icing. Dahil ewan ko ba kahit anong try ko, hindi ko talaga magawa. Gusto ko siyang gawin para sa anak ko dahil mahilig yung anak ko sa sweets. So kapag hindi mo talaga passion ang paggagawa, hindi mo magagawa ng ayos talaga. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kailangan ko talaga siyang pag-aralan ng bonggang-bongga or maging seryoso para matutunan ko. Sa pagluluto or paggagawa ng pizza na yan, sa ibang cuisine siguro kaya ko. Pero pagdating sa sweets, pastry na yan, talagang ewan ko, nahihirapan ako guys. Kasi ang daming cheche-bureche na sukat-sukat, mga ganon. So parang wala akong tiyaga. Kasi sabi nung kakilala ko dito, nagtatrabaho siya sa isang sikat na pastry shop sa Milan, sa center ng Milan, Peck ang pangalan niya. Sabi niya, ang paggagawa daw ng mga sweets, mga pastry, kailangan daw talaga is matyaga ka, kailangan mo na matinding pasensya, kasi hindi basta-basta hahalu-haluin mo lang yon or what. Kagaya ng paggagawa ng mga chocolates na yun, kasi gumagawa siya ng mga chocolates, mga ice cream. So sabi niya, ang hirap daw talagang gumawa ng chocolates. Pero kapag ka talagang pinag-aralan mo, binigyan mo ng love yung ginagawa mo, is mapapadali daw talaga yung
paggagawa. Tsaka talagang passion niya eh. Kailangan talaga maramdaman mo na gusto mo yung ginagawa mo para yung kalalabasan is maganda. So ako guys, sa point ko ngayon, dahil hindi ko siya passion, gusto ko lang siyang gawin. Hindi talaga lumalabas na napakaganda yung gawa ko. So, yung pwede na siguro, pwede na para kay Noah. Pero pagdating sa ibang tao, ewan ko lang kung siguro para tikim-tikim. Pero yung sasabihin mo, pwede na siyang ibenta or what, I don't think. So, wala pa ako sa point na ganun. So, kapag ka okay na ako at magaling-galing na ako, siguro mapasok ako dito para sa pastry. Try ko. Kasi meron naman ditong libre parang may libre ang government para sa course ng pastry or sa paggagawa ng mga bread, sa iba pa, libre naman siya guys. So why not, 'di ba? Andito din lang ako nagpapagamot. So kapag ka may time ako, why not na mag-aral ako ng ganun. Tapos ito, balik tayo sa video natin guys. Ito yung paggagawa ko ng pizza, 'di ba? Oh, ilalagay ko muna siya sa oven kasi gluten free siya guys. Hindi kagaya nung ginagawa ko sa resto na talagang diretsuhan na lahat-lahat na ng toppings sa doon na. Kasi yung oven namin doon iba. Mga ilang minutes lang ready na siya. Ito hindi kasi gluten free nga siya. Ilalagay ko muna siya sa oven, then tomato, and then yung cheese, yung mozzarella, another salang ulit sa oven, ganun siya katagal. Hindi kagaya nung sa resto namin na kapag inilagay mo lahat ng toppings after 2 minutes, ready to serve na sa mga customers, mas madali. Tsaka yung oven namin dun, malaki. Hindi kagaya ng oven namin dito sa bahay na syempre, pang bahay lang yung oven dito. So, dahil pizza night namin ngayon, gusto ni Noah ng pizza, ayan, luto-luto tayo ng pizza. At dahil ready na ang pizza natin, eto na. O, diba? Nilagyan lang namin siya ng prosciutto cotto. Pa-ham siya, guys. Parang mga farmer's ham. Maganon, masarap siya. Gustong-gusto siya ni Nob. O, diba? Kaya niyang ubusin yung isang pizza na yan. Hindi naman siya, guys, makapal eh. Manipis lang siya. Yung ginawa naming pizza is manipis lang siya. Hindi siya makapal. Kaya okay lang. O, diba? Tapos, eto, guys. Dahil may tira pa kaming apple, ginawa ko ulit siyang jam. Nakagawa naman ako isang garapon. Good for na siya, good for ilang days na siya. Sayang naman ko itatapon ko guys yung mga green apple na nanggaling dito sa garden, 'di ba? O, 'di ba? Gawin nating jam. So, every morning kapag gusto mo ng toast bread na may jam ka na. Wala pang additives na kung ano-ano, basta biological pa yung yung jam. O, 'di ba? Nakaisang garapon tayo, guys. At dahil gabi na ng time na yan, guys, kailangan nating maglinis ng sarili natin, mag-toothbrush, maghilamos, or whatever, kung ano mang gusto nyong gawin bago kayo mga matulog. O, 'di ba? Lumipas na naman ng isang maghapon. At wag natin kalimutan guys, syempre magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. At samahan nyo na akong umakyat sa taas at tayo ay magpapahinga na guys. O, ang dami ko na guys sinabi ha. Sige, bukas na lang ulit guys ha. At thank you sa panonood guys ng videos ko. Thank you.